Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala ulit si Ryan Castillo, ang inyong host. Ang mga natutunan ko sa dokumentaryo is yung mag-alis ng oras. Kasi lalo na, pinupunan kami sa oras. Kailangan talaga namin na ayusin to. And nasa ngayon magawa namin ang dokumentaryo. Siyempre talaga yung pagkakaba, yung paraan ng pagpresenta namin ng aming sarili sa video. Mostly talaga may nahihiya talaga kami, pero kinaingakan talaga namin for the sake of sa alang-alang sa aming gampanin bilang mag-aaral. And about nga pala, tungkol nga pala sa aming video, sa dokumentaryo mismo, mostly yung mga sa akin, yung mga tutunan ko is maraming ang mga mag-aaral nakapagtapos nga ng senior high school o ng K-12, pero hindi pa rin sila nakakatrabaho kasi ang point dito is marami mga kumpanya sa Pilipinas ang hindi pa handa kung tumanggap ng mga estudyante na ganun. So, mahirapan pa rin ang pag-aaral ng trabaho sa kabila ng nakapagtapos ka ng senior high school. Ganun. So, punta tayo sa question na ano ba yung mga tumatak sa akin? Diba mo, tinatanong sa atin yan? So, ang mga tumatak sa akin talaga is yung kay Liaco. Yeah. And yung mga pinisita niyang mga datos, mga tungkol sa mga hindi nagtuloy, gano'n, yung paraan ng kanyang pagpapaliwanag. Siyempre, ang medyo namamangha ako sa kanya. And siyempre sa akin, yung ginawa ko, medyo kahit na nahihiya ako, ginawa ko pa rin. Yun nga, kasi yun yung trabaho. And ano ba yung mga suggestion natin para ma-resolve pa itong mga problema sa K-12 program? Siyempre yung tulad nga ng sinabi ko sa dulo, kailangan natin ng maayos na matutunguhan. Kasi nga ang pag-aaral parang isang daan, mazigzag, kaya magulo. Ganun ang dapat tutukan ng pamahalaan. Nang sa gayon ay ma-resolve natin at may malinaw na layunin ang K-12. Nang sa gayon ay malinaw sa mga mag-aaral ng mga dumadaan dito ang kanilang tatahakin pagdating sa hinaharap. Hello, ako si Aldo Sponciano at ito ang reflection ko sa K-12. Ang K-12, maganda siyang naka-benepisyo naman siya. Naka-benepisyo siya sa mga estudyante kagaya ko na hindi masyadong lumaki nung junior high school, nung grade school, hindi masyadong mature. Kaso, isa sa mga bagay na naisip ko na yun ay sa mundo ng teknolohiya, hindi na siya masyadong kinakailangan kasi yung mga estudyante, sila ay self-centered learning. Now, isa sa mga bagay na nabibigyan ng kaunawaan sa K-12 ay ang mga estudyante, nagkakaroon sila ng career path program. Pero, hindi naman parating gumagana. Kasi, pag dumating sila ng college, galing ng kolehiyo, sabihin natin, nanggaling sila sa STEM, strand ng STEM. Tapos, nung napunta sila ng kolehiyo, sila ay sumali sa program ng medicine. Mga siguro 2 years later, o sa mga 2-3 taon, nagpapalit ang mga isip nila kasi nahihirapan sila.
So, ang ginagawa nila, lilipat sila ng course. Lilipat sila ng kurso. Kaya, isa sa mga bagay ng K-12 na hindi siguro nagkakatugma sa mga talagang ginugusto ng mga estudyante tsaka kung ano talaga ang para sa kanila. Kaya yun yung nagiging realization ng mga estudyante na sana nagkakaroon tayo ng siguro yung benepisyo ng kung kunwari hindi mo nagustuhan, mas magandang oportunidad mo na makapag-isip ka na lang na hindi mo pa nasayang yung mga taon mo. Kasi kung nanggaling ako ng high school na 18 years old, hindi siya nagiging magandang kaunawaan sa mga estudyante kasi sila ay nagmamature. Tapos, kung sa panahon na sana tapos na sila o diretso na sila sa gusto nilang kurso, sa gusto nilang programa, nagkakaroon pa sila ng dalawang isip kasi hindi nila alam kung kakayanin nila. Ang K-12, sana yun dapat ang binibigyan nila. Nabibigyan kita ng kaunawaan kung ano ba talaga gusto mo, kaso yun yung nagiging problema. Kaya ang mga estudyante ng mga nakalipas na henerasyon, sila ay napunta sa mga kursong gusto nila nang walang pagdadalawang isip. Kaya yun ang nagiging problema, pero pati na rin ang benepisyo ng K-12. Ang natutunan ko po sa paggagawa ng aming dokumentaryo ng ukol sa K-12 ay ang mga perspektibo na nakuha namin hindi lang mula sa mga estudyante, pati rin mula sa mga artikulo na nakuha namin sa internet at sa mga iba pang balita. Ang natutunan ko po kasi doon, ang mga bawat proseso, tsaka ano yung mga tinutunton ng K-12 system talaga. Nakita ko din po sa paggagawa ng dokumentaryo namin ang perspektibo ng hindi lang sa mga kapataas, pati rin po mula sa mga talagang naapekto ng K-12 ang mga estudyante. Minsan din kasi ang mga perspektibo ng mga walang alam sa kabuuhang sistema ay nagkakaroon ng pagiging maliit na pananaw sa mga tungkulin talaga ng mga sistema na sinasabi tinutulungan talaga sila. Ang nag-iwan talaga sa akin sa yung parte na nalaman ko na lang na hindi lahat ng mga sistema ng K-12 tugmang-tugma talaga sa kanyang focus sa kanyang focus, at talagang nagkaroon pa ng mga problema na hindi natutuntunan talaga ng K-12 kahit sabihin nila na isa siyang solusyon sa maraming problema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Sa tingin ko po, ang mga nagawa naman ng K-12 ay maganda naman yung gusto niyang gawin, kaso nga lang may problema pa. Halata naman po yun kasi kakasimula pa lang or implement pa lang siya sa buong Pilipinas, kaya medyo may eksperimento pa. At sa tingin ko po, kailangan po nilang tuntunin pa yung mga iba't ibang
objektibo ng K-12 talaga para ma-solusyonan yung buong sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. At sa tingin ko po rin na ang documentary po dito ang nagbibigay sana ng impormasyon na kung saan hindi lahat ng magaganda walang problema. Yun lang po. Madaming estudyante ang hindi matanggap-tanggap sa trabaho dito sa ating bansa dahil lamang sa hindi sila nakapagtapos ng kolehiyo. Napakataas ng standard dito sa ating bansa pagdating sa pagtanggap o pagkuha ng mga empleyado. Ang ninanais kasi ng mga kumpanya dito kadalasan ay yung mga nakapagtapos ng kolehiyo o yung mga degree holder. Ngunit isa sa mga problema dito sa ating bansa ay nakapagtapos ka man ng kolehiyo ay napakababa naman ng sahod at hindi naman hanay ang kanilang tinapos na programa sa nakukuha nilang posisyon sa trabaho. Sana ay pahalagahan natin ang mga mag-aaral dahil dugo at pawis ang inaalay nila makapagtapos lang ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho sa hinaharap. Nawa, sana ay magandang tutukan ng gobyerno ang education system dito sa bansa at bigyan pansin din nila ang problema na kinaharap ng mga undergraduate students man yan o college graduate. Tutukan sana ng ating gobyerno kung paano iaangat ang sahod at bigyan sana ng tsansa ang mga gustong magtrabaho, graduate man yan ng senior high school o hindi.